natin. Aangkinin ko ito ay para sa kanya. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayo po yung magsisimula tayo po sa... Ayan, bago po ang lahat pala, ay nais po namin magpasalamat mga kapastoran na po sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay talaga pinagpala ng Lord at binigyan tayo ng mga kapatid natin na willing na tumulong, mag-extend ng kanilang mga mag-share ng kanilang mga blessing po para patuloy na mga sustentuhan at matugunan ang pangangailangan ng Iglesia. Purihin ang Diyos dahil nakabayad na po tayo ng renta at lahat ng bills. Alam ko na ang Iglesia ay patuloy na pagpapalaki ng Lord. Bawat isang narito ay patuloy na pagpapalaki ng Diyos dahil nais ng Diyos ay patuloy na pagpala ang kanyang ministry at patuloy dumami ang kanyang gawain habang hindi pa siya dumami. Kaya hindi na po natin pagkatagalin pa tayo po natin ito kayo bilang pag-aaral sa pagbasa ng mga buhay ito ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng Ecclesiastes chapter 4, 13 and 14. Sino po dito ang naghahangad na may mga estado ng kanyang buhay? Sino ang gusto ng tagumpay, totoong tagumpay na mula sa Diyos sa kanyang buhay? Sino ang gusto ng yung hindi kontento sa kung ano meron siya? Lord, inangat mo ako for your glory. Para lalo ang mapapurihan. Amen po ba? Lahat po ba tayo? So, ang mensahe ito. Lahat po ba tayo ay ganon? Pagpalari para lalo mapapurihan si Lord? Amen. Kung ikaw ito kapatid, akinin mo na ang mensahe ito tunay ng Panginoon. Basahin po natin at nakadopin, lahat na may dala ng banal na kasulatan, makipagbumasa sa akin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 4, verses 13 and 14. Lahat po ng may Biblia ay magbukas. Kung pailan-ilan na po nagdadala ng Bible, ito po, Ecclesiastes chapter 4, 13 to 14. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, and 3. A poor yet wise youth is better than an old and foolish king who no longer knows how to receive instruction and counsel. Friendly reproof, warning. Verse 14. For the poor youth has used his wisdom and come out of prison to become free, even though he was born poor in his kingdom. Sa Tagalog, basahin po natin. 1, 2, and 3. Ang isang batang mahirap, ngunit matalino, ay mabuting di hamak kaysa sa isang matandang hari na mangka na ayaw nang tumanggap ng payo. Verse 14. Ang batang iyon ay maaaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya ay ipinanganak ng Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pinagpalaan natin ng nagmasal at patuloy na pagpapalaki. Tayo po ay makakaupo na sa kanyang banal na salita. Praise the Lord. Sino po nandito na Sunday? Naalala niyo po yung message ng Diyos sa bawat sa ating last Sunday? Meron pa po bang nakakaalala? Ito po ay continuation ng message ng Sunday. Kung natatandaan niyo pa, dapat talaga natatandaan po natin. Ano po yung title ng message ni Lord? Wisdom that attracts blessing. So, ang karunungan na nag-attract, ano po? Sa pagpapala. At ngayon po, ito po ay continuation. Ito po ang mahalaga. Tinuruan tayo ng Lord ng ibig sabihin ng karunungan. Hindi karunungan ng mundo, kundi karunungan na mula sa Diyos. At ang pagpapalang dulot nito. Sa left hand ng karunungan, ano ang meron? Ano sa left hand? Long life. Sa right hand? Riches and honor. Gusto ngayong umaga, pag-aralan po natin ang patungkol sa isang bata o kabataan matalino. Dali mo sa ikatalit. Matalino tayo. Basahin ko po sa Tagalog.
Isang batang mahirap, pero matalino. At isang matandang hari na nakaupo sa trono. Pero, hindi na siya o ayaw nang tumanggap ng payo. 14. Ang batang iyon ay maaaring maging hari mula sa bilangunan. O kahit siya'y ipinanganak na mahirap. Ayan. Sobrang ganda po ng teksto na ating pag-aaralan. Ito, ang title po ng message ng Lord ngayong umaga. Kung nung nakaraang Sunday, halos same lang din po. Wisdom na nag-aarap ng lesson. Ngayon, elevated to wisdom. Sabi mo sa kapatid mo, gusto ba rin elevate ka ng Diyos? Gusto mo bang iangat ka ng Diyos? O satisfied ka na kung nasaan ka ngayon? Ako hindi. Ako talaga maranasan ko. Kaya nga, grabe po yung struggle ko sa buong isang linggo para lang mag-forward ng message na to. Dahil ako mismo po talaga yung tinuturuan ng Lord. At sabi ko, Lord, kung ano yung binibigay mo sa akin, ito po yung gusto kong ibahagi sa iglesia. So tayo po ay introduction po natin. Alam po natin na sa mundong ito, ano po, ang basihan ng mundong ito, sinusukat ng mundong ito ang isang tao na sabing matagumpay siya sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng mga kayamanan, walang influensya niya, ng posisyon. Ano po, dito sa mundo, masasabi mo, matagumpay yan, pinagmana yan, sikat yan, sa pamamagitan ng kasikatan. Yan ang tinitignan niya na sinusukat ng mundo. Pag makita marami ng pera, ay maayos ang buhay niya. Maayos ang estado ng buhay niya. Pag makita kang sikat, o malakas yung marami kang connection, at sabi na sikat ng tao niya, matagumpay yan. Kilalang tao niya. Di po ba? Ganyan sa mundo, di po ba? Yung mga may influensyang tao, kung pili nila sa kanilang sarili, ay sila na yung pinaka masasabing talagang matagumpay sa buhay. Pero sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, sabi niya, God measures a person by wisdom, humility, and willingness to receive correction. Sa kaharian ng Diyos, sinusukat ng Panginoon ang bawat mamamayan ng kaharian sa pamamagitan ng karunungan. Kung paano mo i-apply ang karunungan, paano mo i-apply ang mga natututunan mo sa kaharian, kung paano mo i-apply ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, paano mo halakaran ang daang nais at kalooban ng Diyos, at paano ka humarap sa Diyos. Kung minsan ang tao kapag marami ng lahat na yung nasa kanya, minsan na hindi minsan, madalas talaga, hindi na magawang lumuhod sa Diyos, hindi na magawang sumamba sa Diyos o magpuri dahil inisip ka na lahat ng mayroon siya ay dahil ng sarili ng lakas. Pero pinagpala po tayo dahil tayo po ay inilipat na ng Diyos mula sa mundo patungo sa kakaliman ng kanyang pangangalaman. Mula sa kaliliman patungo sa liwanag ng kaharian na kanyang pinapanasanan. Kaya para sa atin, ang sukatan ng pagiging born again ng Kristiyano natin ay hindi sa dami ng ating mga hari-harian, kundi kung paano tayo lumangat sa karunungan, sa mga aral, mga prinsipyo ng salita, kung paano natin hindi sa paramihan ng memory verse, kundi sa pamamagitan ng kung paano po natin i-apply yung salita ng Diyos kahit ilang verse ng ating natatandaan pa sa ngayon. Kung paano natin ito i-apply sa ating buhay. Kung paano tayo lumuluhod at napagpapaba at ina-acknowledge at sinasabi, Lord, apart from you, I am nothing. Kahit na niloob mo na ako makapagtapos ng pag-aaral at bigyan ng magandang hanap buhay, pero lahat ng ito ay nothing kung wala ka. Yan po ang tinitingnan ng Diyos sa kanyang kaharian. At nandiyan po tayo. At kung paano ang ating mga puso ay willing na tumanggap ng mga payo at mga pagtuturo mula sa salita ng Diyos. Sino po dito ang handang tumanggap ng pagtuturo? Tandaan, dalawang klaseng tao yung natin pinag-uusapan. Isang batang matalino at isang magandang hari. Nakalugtong sa trono, hari na ayaw na tumanggap ng payo. Sabi dyan, yung batang matalino, bagaman siya ay mahirap, kung kahit siya ay nasa prison o nasa kulungan, pwede siya maluklok, pwede siya mag-promote maluklok sa isang mataas at bigyan ng karangalan. Ang bagaman siya ay inborn na mahirap, ipinanganak na mahirap. Mahirap na yung kanyang mga magulang,
Mahirap ang kanyang nanay at tatay. Pero kahit ipinanganak siya sa ganung estado ng buhay, kapag ang karunungan ay nasa kanya, sabi diyan, hallelujah. Siya ay kakanak ng i-elevate, hallelujah ng Lord, through the wisdom na pinagkaloob sa kanya. Ayan, next slide po. Ayan po yung larawan ng dalawang klase ng tao. A poor but wise youth. Maraming tao kasi minsan gusto mo agad shortcut may posisyon agad. Gusto ay mataas agad yung posisyon. Hindi tayo pwedeng mag-shortcut sa karihan. Dahil tayo nasa kingdom ng Lord, kailangan po tayong dumaan sa proseso. Maaaring mangyari yan. Mag-promote ka bilang hari kapag lalo na may connection ka sa mga susunod na hari. Pero sa kingdom, walang palakasan. Walang palakasan sa kingdom. Dahil lahat tayo ay malakas kay Lord. Pero kailangan natin dumaan sa proseso. Amen? Hallelujah. Sabi nga, gamitin natin, magandang ulitin ang ating mga verse na ito. Ang isang batang mahirap, ngunit matalino, ay mabuting tingama kaysa sa isang matandang hari mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Ang batang iyon ay maaaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya ay ipinanganak na mahirap. Unang-una, pagkatatandaan po natin na po mga kapatid. Sa kakalian ng Diyos, kay Lord, sa ating hari, wisdom is greater than position. Yes, sir. Tandaan po natin, wisdom is greater than position. Sabi nga ng Sunday, ano ang wisdom? Prudence. Meron kang kaalaman ng mabuti at masama at alam mo kung paano ka mag-desisyon at kaya mong mag-desisyon, meron kang authority at power na mag-decide na piliin kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Sabi niya, a position gives a person authority, title, influence, or status. Alam mo yung posisyon, totoo naman yung pag meron ka posisyon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Gawin mo to. Pumunta ka doon. Lumakad ka doon. Tawagan mo si ganito. Bumili ka nito. Diba? Buharin mo yun. Dalhin mo dito. Dalhin mo doon. Pag meron kang posisyon, magagawa mo yan. May mga tauhan ka. Nandiyan ka lang. Paupo ka lang. Kumain ka lang ng kumain. May title ka nga. Malakas ang influence mo. Tawag ka lang sa kabilang nayon o sa kabilang bayan. O pagpunta mo ng tao mo, may mag-a-assist sa kanya. Ano ba? At titig na mataas ang status ng iyong buhay. May kaya to, sugat ng tao to. Yan ang pinibigay ng posisyon. Bahal sa kingdom, kahit hindi sa kingdom, wisdom gives a person the ability to use that authority behind him. Napakahalaga ng karunungan sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng authority, ng kapangyarihan, ng kakayanan na makapag-decide tayo at magamit ang influence natin, magamit ang title natin, magamit ang kasikatan natin, magamit ang lahat ng meron tayo na tama. Yan ang ginagawa ng wisdom. A person may be promoted to a high office, but without wisdom, position can be misused. Kahit ang isang tao ay mag-promote sa isang mataas na posisyon, kung walang wisdom, pwede ang posisyon niya ay magamit niya na hindi tama. Ma-misuse ng kanyang influence. Hanggang sa unti-unti ay mawala at maluwag ang kanyang kaharian. Kung mawala siya at bumaba sa kanyang trono. Nakuha mo ba natin? Kaya napakahalaga ng wisdom. Pag-acquire ng wisdom, seek and apply God's wisdom before seeking promotion or recognition. Minsan, hangad-hangad natin, Lord, i-promote ako, Lord. Ang tagal naman mag-promote ako sa company. Ang tagal naman mag-promote, mag-flourish yung business. Sabi niya, bago ka maghangad ng promotion, hangarin mo muna ang wisdom. Kasi yung wisdom, ang magbibigay sa'yo ng authority, para mapanatiling matatag at nagpapatuloy ang tumoto o ang promotion na ibinigay sa iyo ng Diyos para lalo pumunta. Sa Proverbs 7:4-7,
bilang na tinutukoy dito, ano po, nabanggit ni Pastor Sunday. Ang karunungan na tinutukoy dito ay walang iba, ano po, kundi ang karunungan mula sa Diyos. Sa 1 Corinthians, sinasabi po yan, sa lahat, ang magandang balita, ano po, sabi niya, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, para sa atin, si Kristo, si Jesus, ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya doon, ang karunungan ng pinakamarunong sa mundo, ito na yung pinakamarunong sa mundo. Ang karunungan na yan ay kamangmangan sa paligid ng Diyos. Kung kingdom ang pag-uusapan, mundo, pinakamatalino. Ito ang kingdom. Yung pinakamatalino dito sa kingdom, ang tingin niya ng Diyos ay pinakakamangmangan. Pero kaya nga ang magandang balita para sa mga hindi sumasampalataya, ito sa kanila ay kamangmangan. Foolishness lang yan. Kaaksayahan na, pag-aaksayahan lang ang oras ang magpunta-puntang makikinig ng mga salita na nila. Boring. Diba? Para sa kanila, ito po ay kamangmangan. Pero para sa atin, ito po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ang matutunan, ang mga prinsipyo, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi niya, sapagkat si Yahweh ang nagkakaluwag ng karunungan. Saan nagkagaling ang karunungan at ang pangunawa? Sa bibig niya ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Hindi po ito nabibili. Hindi ito namamana. Kundi ito ay bumubukal. Sabi nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Mula sa bibig ng Diyos ay bumubukal ang unawa at kaalaman. Ano po ibig sabihin? Kung si Jesus ang karunungan ng Diyos, sino si Jesus? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh, at nanahan sa piling namin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kung si Jesus ang karunungan ng Diyos, kung si Jesus na karunungan ng Diyos ay siya ang salita ng Diyos, sa madaling salita, magkakaroon tayo ng karunungan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aapply ng salita ng Diyos, paglakad sa kalooban ng Diyos. Bibigyan tayo ng kapangyarihan na magdesisyon ng tama. Hallelujah. Kapag binunod natin karunungan, kapag si Jesus ang naghahabol sa ating mga buhay, tapingin na po natin ang pinakaman. Si Jesus ang karunungan. Amen. Kung nandito po kayo last Wednesday, sobrang ganda po ang message ng Lord. Ginamit po niya si Brother Edwin. Palapakan po natin si Brother Edwin. Karunungan. Si Haring Solomon, ano po, siya po ay ipinasa sa kanya ni Haring David ang trono bilang hari ng Israel. At sabi po dyan, next slide. Isang gabi po siya ay natutulog at siya po ay dinalaw ng Panginoon dahil sa kanya. Bago siya natulog, nag-pray muna siya ano po sa Panginoon. At sabi dyan, verse 9, basahin po natin, bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan. Pakita sa pangitahin ng Panginoon, verse 9. Bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayan ito? Verse 10. Dahil ito ang hiningi ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humingi para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinili mo'y karunungan kumilala ng mabuti at masama, ibibigay ko sa iyo ang hinili mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Verse 13, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan hindi mapapatayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Kaya nga po, wisdom is greater than position. Nasa kanya na ang posisyon bilang isang hari, humaliling hari. Pero para kay Haring Solomon,
kung wala naman akong karunungan na pamahalaan ng bayan ng Diyos. Kailangan po isang araw, kailangan mahayag ang karunungan na nasa Kanya. Ito po yung tinanan nung nakaraang Wednesday na po. Meron kang ina na nag-aalawan sa isang bata, sa isang baby. Dahil pareho silang nanganak, dalawang babaeng bayaran, pareho silang nanganak. Yung isang babae, nahigaan na yung anak niya, namatay. Yung isa buhay. So nagtatapos silang dalawa, akin yan. Pinagpalit, ano po, yung namatay ng anak, ipinalit na yung patay ng anak. Doon, habang natutulog, pinagpalit yung baby buhay ang sa kanya, yung namatay na anak niya, binigay sa isang babae na patay, so sa kanya yung buhay. Nagtatalo sila. Dahil kilala na nana yung kanyang anak, anak ko yan. Siyempre, magtataka siya, ba't patay na ng anak, anak ko yan. Nagtatalo sila sa madaling salita. Sa kanilang pagtatalo, humantong sila sa hukuman. Humantong sila, humarap sila sa hari para husgahan ang hatulan ng hari kung ano ba at sino ba ang tama. Nagtatalo sila. At sabi ng hari sa dalawa, nasa kanyang utusan, bigyan ako ng espada. Espada? Ano ba? Ano ba yung espada? Hatiin ang bata sa dalawa. Isang mata, isang ilong, ang ating bibig, isang kamay, isang paa. Hati-hati, walang labis, walang kulang. Yung kalahati, ibigay sa ina na nagkaangkin na sa kanyang bata, at yung kalahati ay doon sa ina na nagsasabi na sa kanyang bata, napatay yung kanyang anak. Nung marinig ito, natutuong ina, ang sabi niya, wag po, parang praise, wag mo na po, patayin ang bata, ibigay mo na naman po sa kanya. Sabi naman ng isa, o sige, maigi pa, tingin na niya, para pareho kami meron, walang lamangan. Ibig sabihin, para sa isa, okay lang patay, ang kami pareho. Pero sabi ng hari, dahil pumili siya ng karunungan kay Lord, application ng wisdom, mag-decide ng tama at nararapat. Huwag patayin ang bata. Ibigay ang bata sa ina na nagsasabing huwag saktan at patayin ang bata dahil siya ang totoong ina. Dahil siya ang totoong nagmamahal alang-alang sa buhay ng bata kahit mawala na sa kanya, sabi nga ng Sunday, love, nag-sacrifice siya. Sa iyo na lang, huwag kang patayin. Dahil siya ang totoong ina ng bata. Kapag nagtagay natin ang karunungan mula kay Lord, kaya po natin mag-decide kahit na alam na hari magagalit sa kanya yung patriot ng babae na nagsasabi sa kanya pero hindi naman totoo. Kahit alam mo may magagalit sa iyo, hanggang alam mo ikay na sa katotohanan at alam mo ang katuwiran ng Diyos, hindi ka dapat matakot. I-apply mo ang karunungan na ibinigay sa iyo. Application ng wisdom, hindi dapat nakadepende sa sino man sa panig ng mga nakapaligid sa iyo, kundi makikita mo yan sa matuwid na paghandol. Ano po? Praise God. Yun po yung una natin. Wisdom is greater than position. Ano yung mga posisyon kung wala namang karunungan? Maaari lamang masira ang iyong trono, mawasak ang iyong kaharian kung hindi ka marunong mag-decide ng tama, humadol ng naranasan. Pangalawa, sabi ko gagayahin ko si Pastor, sobrang aga po namin natapos ng Sunday. Wala pa, siguro mga 10:38. Dinuratan ko, sabi niya, conclusion ako tayo. Hindi nagagawa sa oras ng 10:38. Wow, praise God. Gagayahin ko to. Pangalawa na po tayo gagayahin. Masahin po natin 1, 2, and 3. A teachable heart leads to growth. Yung isang hari na nasa trono at wala ng karunungan, walang sarado ng kanyang puso sa pagtanggap ng mga counsel o payo. Sabi niya, tapos nagiging pa yung bata, mahirap, na matalino. Ano po ibig sabihin ito? The old king refused correction. Kadalasan, kapag ang isang tao ay nasa posisyon na, masyado nang lumalaki ang ulo. Yung posisyon na kapag palaki talaga ng ulo, kapag ang tao minsan magkaroon lang ng magandang kita, ang bilis lumaki ng ulo, tama po ba? Hindi na alam kung saan siya nagsimula. Kapag ang isang tao medyo
Hindi ko kailangan ng payo mo. Nandito ako sa kanalalagyan ko dahil matalino ako. Kaya ko to. Paniwala niya sa sarili niya, hindi na niya kailangan ng mga payo, mga salita para sa kanya. Lahat ay nasa kanya. Kompleto na siya. Magaling na siya. Matalino na siya. Amen? Sabi niya, pride closes the door to learning. Kapag ang pride na ang pumasok, alam niyo po yung pride? Hindi yung fried chicken na fried chicken. Alam niyo yung pride? Ano yung pride? Pride, kayabangan, pagmamataas. Kapag yan na ang pumasok, spirito ng pride na yan ang pumasok na sa isip, sa puso, isipan ng isang tao, sarado na ang puso niya. Ayaw na niyang matuto. Huwag po akong turuan. Hindi ko kailangan ng payo mo. Kaya ko pag-desisyon sa sarili ko. Alam ko ang ginagawa ko. Sabi niya, a teachable heart recognizes that every correction from God is an opportunity for transformation. Bakit mas mainam yung batang matalino? Sapagkat sa kanyang pagiging matalino, gustong-gusto niyang matuto ng matuto. Para sa mga puso na willing tumanggap ng pagtuturo, ng teachable heart, teachable attitude, yan po ang mga patuloy na lumalago. Lumalago ang kaalaman, lumalago sa kanunungan, mas lalong na hindi matalino. Sabi niya, para sa kanila, ito po ay oportunidad or opportunity para lalong mabago ang aking buhay. Para lalong maging maganda ang estado ng aking buhay. Kung meron tayong puso hindi offended, kapag ikinukorek, sabi niya, o yung may mga puso na hindi na offended kapag ikinukorek, na-review, yan yung mga puso na may isipan na oportunidad to. Ikagrab ito nga agad. Pagkakataon ito para mabago ang buhay ko. Para punan ang buhay ko. Ganyan po ba? Amen. Those who refuse instruction often remain where they are. While those who welcome God's truth continue to mature in character, in wisdom, and in faith. Ang lahat po ng ayaw ng tumanggap ng payo, mananatili siyang doon na lang siya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa pagputing ng kanyang buhay. Kaya marami rin po mga mananampalataya na noong unang panahon pa, naging Kristiyano. Umidad na lang, hanggang doon na lang sila. Bakit? Dahil sarado na yung puso't isipan nila, ayaw na nilang tumanggap ng mga salita at pagtuturo. Lalo na kapag mas bata sa kanila sa edad, yung nagtuturo. So hanggang doon na lang sila, sinara na ang kanilang mga puso sa mga pagtuturo. Pero sabi diyan, ang isang puso, isang Kristiyano, isang mamamayan ng kaharian ng Diyos, na wini-welcome lagi ang mga pagtuturo, wini-welcome lagi kapag may connection para sa kanya, ito yung opportunity para sa kanya maging matibay at lumagok sa kanilang pantayan. Kapag mayroong mga pagtuturo ay para sa kanya, ito ay guide. Ito ay iwanan sa akin para patuloy na kalakaran ko ng tama at nagdas sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, ito daw po yung mga tao na patuloy na lumalago, nag-grow. Sabi na sa kanya, lumalago. Sa character. Ibig sabihin, patuloy na nababago ang character. Dati madamot. Pero dahil patuloy tumatanggap ng pagtuturo, unti-unti, natututunan ng maging giver. Hanggang sa, hindi mo na kailangan magparinig kung saan na lumalabas sa kanyang mga kamay ang pagbabahagi. Yung mga dating tigong ang mga kamay, dahil willing siyang tumanggap, meron siyang teachable heart, narinig niya ang Kawikaan 11:24, children, ang tao papagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Dahil narinig na ito at meron siyang willing heart na magpaturo, itong batang ito, nung marinig niya, na meron ganito palang salita at itinutulong ang Diyos pag ako nagbigay, lalo akong yayaman, inaakta niya sa
pang wisdom. Hindi po? Siya ay mag-grow in character, in wisdom, in faith. Sabi nga, by hearing and hearing sa salita ng Diyos. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, tayo patuloy nagkakaroon at lumalago ang pananampalataya. Kawikaan chapter 9:8-9. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at inibibig ka pa nito. Matalino turuan mo dahil siyang tatalino. Ang matubig ay naralan, lalago ang dulo nito. Sabi niya, pag pinapayuhan mo yung mapangutya, huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Sabi niya, mapupukot niya sa iyo. Pag sino ka ba, parang ikaw lang pinaka-perfect na naman. Magagalit ko yan sa'yo. Kahit mali na siya, na-experience ko yan. Yung kahit mali na siya, may sinasabi siyang mali, pero dahil sarado ang kanyang puso sa mga koreksyon, wala siyang teachable heart, huwag pa akong tulungan. Pagpunta ka pa lang doon, ako'y pabalik na. So sabi ko, hindi sinabi, hindi tayo nagkasalubo, yung mga tayo yung daan mo. Sabi niya, kapag napapangot siya, pinagpayuhan mo, pinagsabihan mo, nilagyan mo, kinulit mo, kapututan niya, magagalit mo sa iyo. Ibig sabihin, hindi siya open for correction. Mag-pride na tao. Ngunit, sabi niya, payuhan mo ang matalino. Dito mo masasalamin ang matalinong tao. Dito, kapag nakarinig na yan ang payo. Payuhan mo ang matalino at inibigin ka pa nito. Kapag ang isang tao pinagsabihan mo, halimbawa mali siya, tapos ikinulit mo siya, pinagpayuhan mo siya, ang nasasabihin niya sa'yo, salamat po, thank you po sa pagpupulit. Sabi niya, inibigin ka pa nito. Sa alip na lumayo, yung iba kapag ikinulit lang lumalayo, nasasalamin po ba natin ang salita? Commercial na tayo. Sabi po sa James chapter 1, be doer of the word. Hindi lamang hearer. Dahil ang nakikinig na salita ay katulad nito. Pagharap sa salamin, kinig ka ng salita. Pagharap mo sa salamin, nakikita mo yung itsura mo. Pagtalikod mo, nakakalimutan mo na yung itsura mo. Ganito po tayo pag nakinig ng salita. Habang tayo ay nakikinig ng salita, nararamlan yung salita sa atin o nakikita natin yung sarili natin sa salita. Pag sinabing ikaw ay matalino, pagtalikod mo sa salamin, pagkabas mo dito, magpunta mo sa CR, kung ano yung nakita mo sa salita, ikaw ay matalino. Hindi nakakalimutan ang kanyang ano. Pag sinabi ng salita ng Diyos sa gaya ngayon, meron ka teachable heart, nasa salamin, teachable heart. Yung mga doer ng salita, after ng service, at nagkamali siya, at tinapik siya, kapatid, ayan, pagkatatag ka sa pananampalataya, huwag kang panginatan ng Lord. Hindi nagbabago yung, hindi niya nakakalimutan ng kanyang anyo, ikaw ano niya, teachable heart pa. Nakuha po natin? Yun ang ibig sabihin na pag nanalangin ka, pag talikod mo, dala-dala mo yung larawag na nakikita mo sa salamin. Pag sinabi ng salita ng Diyos, a teachable heart leads to growth. Iaalam
Yun, yung mga tagapagsunod, tagagawa ng salita. Teachable heart. Ngayon tayo inanagan namin. At nakikita natin sa salamin ay, sabi natin 1, 2, 3, teachable heart. At dahil hindi lamang tayo hearers ng salita, kundi tayo ay mga tagagawa at tagasunod ng salita, paglabas natin dito, meron tayo teachable heart. Hindi natin nakakalimutan ang itsura natin. Amen? Hallelujah. Sabi niya, a wise person never stops learning. True wisdom welcomes instruction. Ang totoong karunungan, laging welcome ang mga instructions. Kahit na sabihin mo, alam mo, lagi ka pa rin humihingi ng instruction kay Lord. Kahit na sabihin mo, minsan kasi pinapalagay natin na nasa tamang daan tayo, ikala ko ba ng Lord? Pero, yun pala ay sa sarili na lang natin. Kaya napakahalaga, meron tayong puso na handang tumanggap ng pagtuturo, lalo na sa salita ng Diyos. Kawikaan 9, 8 to 9. Ayaw na po pala niya sa natin. Punahin mo ang mapakutya at magagalit pa sa iyo. Kaya pag kami meron tinuruan ni Kundarek, ano po, hindi namin inaasahan na talikuran nyo kami o pagtalikod nyo ay hindi nyo gagawin. Kasi ito po matalino, yung sa pagkaharap sabihin, yes po, tapos pagtalikod hindi naman ginagawa. Yun yung nakikinig ng salita, pagtalikod pagkarap sa salamin, pagtalikod, limot yung sarili. Hindi tayo mo. Sabi mo na naman, hindi tayo mo. Matalinin, turuan mo, lalo siyang tatanin mo. Ang matuwid ay karalan, lalago ang tulong mo. Hindi porque marami ka ng salita, ilang dekada na taon ka na nakakarinig ng salita, hindi porque ganyan ay sarado ng puso mo sa pagtuturo. Kami po mga pastor, pinaya ng Lord, lagi kami naghahangad, lagi ng bagong pagtuturo mula kay Lord. Hindi lamang para kayo ay aming maturuan, kundi para sa personal na buhay namin. Kami ay hindi standard, kundi kami lumalago. Sino po dito naghahangad ng paglago? O kontento na kung anong meron siya, may 2, 3, 6 ako pa kung anong kinili. Diyan 3, 6 ako pinapunin po ko. Sarado niya po po. Hallelujah. Patapos na po tayo. Number 3. Ano po yung una? Wisdom is greater than position. Number 2, a teachable heart leads to growth. Kung gusto mong lumago at patuloy na pagpalangin ng Lord sa alaman, patuloy ka magkaroon ng puso handang magpatuloy. Number 3, your beginning doesn't determine your ending. Kung babalikan po natin yung teksto natin, the young man came from poverty and even prison. Mas mabuti pa ang isang batang matalino. Kahit po siya'y nasa kulungan, siya'y malalagay sa trono. Kahit po siya'y pinanganak, inborn na poor o mahirap, hallelujah, itataas siya, i-elevate siya ng karunungan sa pagkakita. Tandaan po natin, hindi yung beginning natin ang magsasabi ng ending ng ating mga buhay. Kagaya ng batang ito, ipinanganak siyang mahirap, pobre. Pobre yung kanyang mga magulang, yung kanyang angkan. Pero hindi yung pagiging pobre niya kung pinanganak siya ang magsasabi ng katapusan ng kanyang buhay. Kung i-apply niya, lalakad siya sa karunungan, sa mga aral ng salita ng Diyos, ito ang mag-elevate sa kanya. Ito ang mag-aangat sa kanyang buhay. Amen po? Lapunin po natin ang mga. Sabi po niya, God is not limited by your past, your background, or your circumstances. Hindi natin palilimitahan ang Diyos. Eh, ganito na kasi yung family background namin eh. Magulo. Broken family. Kaya ganito na rin kami. Hindi po, kung ina-apply mo ang wisdom na kaloob sa iyo ng Diyos, bibigyan ka niya ng authority, kapangyarihan. Ano po na i-apply ang salita ng Panginoon sa iyong buhay. Yung dating sira, ikaw, magpapasimula ka ng panibagong henerasyon ng buo at masayang pamilya. Amen po ba? Yung pamilyang salat sa lahat ng bagay, mahirap siya lumalalim po. Salat sa karamihan
henerasyon bago sa iyo, ganyan ang kanilang buhay. Pero ikaw ang pinagkalooban ng Diyos ng karunungan mula sa iyo. Ikakat mo na yung ganong klaseng estado ng buhay. Mula sa iyo, kahit ipinanganak ang mahirap, itataas ka ng karunungan. Dadalhin ka niya, kakakain ka na, tungo sa pagpunta ng buhay. Bakit? Dahil tuturuan siya ng magdesisyon na kung ano yung nararapat. No compromising. Ano po? Sabi ka ang chapter 8, at hindi pa tapos na. Poverty is not a barrier to God's blessing. Tandaan po natin ang kahirapan, hindi po yung handa sa pagpapala ng Diyos. Sabi nga, ano bang gustuhin ng Diyos? No one can reverse it. Kapag ginusto ng Diyos na ikaw ay pobre at ilagay sa trono, palitan mo yung nasa trono na mama at ayaw tumanggap ng payo, ikaw na pobre bata, na matalino, na handang laging matuto, handang magpaturo at lumakad sa karunungan. Kung gusto na Lord, palitan mo yun, mangyayari. Tandaan po natin, hindi yung circumstance natin, yung estado ng buhay natin na magsasabi kung ano yung ating mararating. Kundi sa pamagitan ng paglakad sa salita ng Diyos at sa karunungan ng Panginoon. Prison is not the end of God's plan. Ang galing na bata nito, ano po, kung titignan natin, imagine natin, yung bata na matalino, na pinanganak na mahirap, para sa kanya, kahit pa siya ay nasa prison, sabi niya, dahil matalino siya, basa siya ng basa, nakikinig siya ng mga preaching, ng mga aral, mga katuruan, patungo sa matuwid na paglakad at paghakot, sabi niya, para sa kanya, prison is not the end of God's plan. Kung ano ba sitwasyon ng ating kinalalagyan, itong mga utang, ang dami kong utang, hindi ito ang the end ng plano ng Diyos sa aking buhay. Itong kagipitan, itong problema na ito, itong mga disappointments na ito, this is not the end of the plan of God sa buhay ko. Agree po ba kayo? Hindi ito sobrang init ng church ang end na ng plano ng Lord. Ang plano ng Diyos, pasagananin, magkaroon ng financial revival ang church. Kaya baka naniniwala, bago dumating ang Panginoon, hallelujah, hindi magkamayaw ang iglesia niya sa pag-ayok. Dahil bakit? Sobrang dami overflowing provision ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon, habang hindi pa yung dumadating, tayo po ay ipiniprovision ng Lord. Amen? Para pag dumating na yun, doon ka brother, doon kay sister, kasama yung iba natin kapatid, tayo, tulong-tulong tayo. I-fulfill natin ang mission ng iglesia na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. God specializes in changing lives. Ito po yung pinakagustong-gusto ng Lord. Ang magbago ng buhay ng isang tao. Na yung isang malungkutin ay gawin niyang masayahin. Yung isang magagalitin ay gawin niyang pasensyosa. Yung isang napaka-negative mindset lagi, gawin niyang positive and full of good. Ito yung ni-specialize mo. Yung mga walang pag-asa, hopeless na. Gusto niyang turuan, magtiwala ka sa akin, anak. Sa akin, walang imposible. Walang mahirap. Nalikha mo nga lahat ng bagay. Kaya mo bang gumawa ng isang puno? Kaya mo bang gumawa ng isang lamok? Sa akin, walang mahirap. Hallelujah. Kami ka at 8:17-18. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Ito po, karunungan ang nagsasabi. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Sino ang nagmamahal sa karunungan? Sinong laging gustong tulungan ng mga salita ng Diyos? Sinong gustong laging i-correct? Mahal ko, sabi ng karunungan, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Verse 18. Ang yaman at karamanan ay aking tinatanggal. Sino ang nagtatanggal? Ang karunungan. Ang yaman at karamanan ay aking tinatanggal. Kayamanang walang maliw, kasaganahan ng buhay. Kaya nga, remain faithful where you are, wherever you are. Remain faithful, manatiling matapat. Kaya magpakatatag. Amen, magmatidinan. God is able to change the story
Kung hindi ako kaibig-ibig, wala nang makaan sa akin. Walang kapuluhan ng buhay ko. Hanggang isang araw habang nagpapatuloy ka, lumalakas ka, tumatatag ka, nagtitiwala ka kayo, na hindi totoo yan. You are fearfully and wonderfully made by God. You're special, you're unique. Pagkamangka mo yan, kahit walang naniniwala sa mga kasama mo, magtiwala ka sa Diyos. Hanggang isang araw, makikita mo na lang, ikaw na pala yung nagiging challenge, kapatid. Huwag mo namang palitin ang sarili mo. Binigyan kang kawagis ng Diyos. Binigyan ka ng karunungan mula kay Lord. Nasa iyo si Kristo. Sino ba si Kristo? Siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nakita mo yung sarili mo, lagi ka nanghihirap na mangungutang. Pagtiwala ka sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi kayo ang mangungutang. You will lend to many nations, but you will borrow from none. Sa halip, kayo pa ang magpapautang. Hindi dito Lord ang plano mo sa akin. Hindi ako titigil dito. Kung magpapautang sa karunungan na pupulan sa iyo. Hanggang isang araw, makita mo na lang yung mga kapatid ko na lumalapit sa iyo. At meron ka na kayong hallelujah. Kakayanan, natulungan yung mga nananahuli. Amen? Wisdom that elevates people na patuloy na wala kayo. Hallelujah. Puno ka ng karunungan. Sabi ko kapatid mo kapatid, puno ka ng karunungan. Parang hindi ko kaya kailangan si Pastor kasi siya na buhay, right? Hindi ko matutupad. Next slide po. Bilisan na lang natin. Alam kong kilala niyo na itong mga bago kakastor na ito na mga asin. Kilala niyo yung nasa tigna? Alam kong kilala niyo na po yan. Kung paano silang pinunod ng karunungan ng Diyos. Si Joseph, yan, nabanggit na rin ng mga nakaka-preaching natin. Alam po natin puno ng karunungan. Nung nagkaroon ng panaginip, ang panahon, ibang klase po ito. Nung nagkaroon ng panaginip ang panahon, si Joseph po ang binigyan ng Lord ng karunungan. Ano po? Binigyan siya ng kakayanan ng paliwanag ng panaginip. Ikinuwento lamang ng panahon kay Joseph ang panaginip. Ba't niya nakakaliwanag? At ang sabi po niya sa panahon, ang Diyos na nagpapaliwanag ng mga panaginip. Sa madaling salita, pinaliwanag niya ang panaginip. Gusto niyo malaman kami panaginip? Sabi ng parang, masyado ako nababagabag. Nanaginip kasi ako. Nanaginip ako, nasa gilid ako ng pampa. At merong mula sa dagat, mula sa tubig, merong umahon na matatabang baka. Nakita ba yung baka? Ito may katabi mo. Ay, hindi. Tanungin mo siya, kung nakakita na siya ng matabang baka. Merong umahon matatabang baka na nilangin, kumain ng mga damo sa talaiban. Tapos naman, nakita niya, meron din umahon ng mga payat. Nakakita na kayo ng payat, tutog ba lang na baka? Sabi ni Paragon, buong buhay ko, hindi pa ako nakita ng ganito. Ang pangit na baka, sobrang payat, butog balat, malapos na kamunin. Ang ginawa ng mga payat na baka, umahon din. Kinain nila yung itong matatabang baka. Kaso ng pagkakain, payat pa rin sila, hindi tumawa. Ganun pa rin. Natulog ulit ang Paragon. Nanaginip ulit siya. Merong 7 buhay na tumubo na matataba ng trigo. Mula sa trigo, may 7 buhay na tumubo. Sobrang tataba. Nakikita na kayo ng buhay ng trigo. Palay, nakakita na po kayo. Siguro bigas lang nakita nyo. Sa mga probinsya, palay. Tapos meron din lumitaw na mga payat, 7 mga payat na buhay ng trigo at kinain yung matatabang buhay. Kaso pagkakain pa rin. Masyado na bagagaw itong panahon. Sabi niya, anong ibig sabihin ito? Pinatawag na lahat ng pantas, mga salamangkero, lahat ng matatalino, tinutuloy nilang matalino. Wala nakapagpaliwanag. Naalala ng puno pa ng Campbell, ano po, na sa kulungan, ay meron isang Hebreo na nakakulong doon, na pinuno ng mga tanod sa kulungan, na nag-interpret ng dream niya. So, pinatawag niya ito sa madaling salita. Ipinaliwanag ni Joseph. Sabi niya, mahal na hari. Sabi niya panahon, ang balita mo, ikaw daw yung nagpapaliwanag ng panahon. Sabi niya, ang Diyos na nagpapaliwanag. Pinakita niya kay Lord ng Lord. Ang Diyos na tao. Sabi niya, ganito ang
Palapakan po natin ang Panginoon. Si David, magaman siya at sabi niya, si Joseph from prison to the palace. Ano po? Si David. Tignan mo si David. Pugi ni David po na pinatala po. Pinatala si David. Wow. From shepherd to king. Isang tagapag-alaga ng tumba ng kanyang ama. Pero sa kanyang pag-aalaga, yun ay preparation sa kanya ng Lord. Ano po, para sa promotion na ibibigay sa kanya bilang hari. Ang pangangalagaan niya ay ang bayan ng Diyos. Yung pag-aalaga niya pagiging hari ng Israel, fulfillment ng purpose ng Lord sa buhay niya, yun ang po yung promotion na ibinigay sa kanya ng Lord. Minsan, inisip natin parang ulitin ko, parang wala akong nararating. Ulitin ko sa iyo, kapatid, hindi totoo yan. Hindi mo pwede listahan ang Diyos. Hanggang meron kang puso, hanggang makinig, ang patulong kay Lord, very humble yung heart mo, hindi malayo maging katulad ka kay David. Maging kang isang pinuno ng awa ng Diyos. Pastor pala yun. Maging isang, nakala mo isang hamak na member ka na, walang hamak na member kay Lord, lahat tayo lingkod na tinawag ng Panginoon. Amen. Pero ang ibahan dyan, yung mga tupa na kanyang inaalagaan, promote siya ng Lord, ginawa ng bayan ng Diyos sa kanyang pinamamahalakan at pinahalagaan. Si Daniel, kilala niyo po? Sayang wala kayo kapatid ng Daniel. Sana yung mga ni Daniel. Si Daniel, alam po natin siya po ay bihag. Hindi na po sila sa Babylonia, ano po? Kaya nga nakalagay yan, from captivity, God was with him to the throne. Si Daniel po kasi, madalas nakalam lang natin sa story ni Daniel. Nung itinapon siya sa yungib ng leon, nabababangis na leon, kasi pray siya ng prayer. Nag-prayer pa siya. Ayaw niya ipagpalit si Lord talaga. Kahit anong mangyari, mamatay man ako. Hindi ako titigil sa kakatawag sa Diyos ko. Hindi ako titigil sa pagpupuri, sa pagpapasalamat kay Lord, kaka-worship sa Kanya. Pero sabi niya, nanaginip po ang hari, ikalawang taon ng pag-ahari, ni King Nebuchadnezzar. Nanaginip po siya. Ang kaibahan ng panaginip ni King Nebuchadnezzar, hindi niya maaalala yung panaginip niya. Hindi kagaya ng panaginip ng Paraon, isinalaysay pa niya kay Joseph. While kay Daniel, hindi niya maalala. Pinatawag niya lahat ng mga talino daw sa bayan na yun daw. Kasi hindi nila na-interpret eh. Sabi niya, kayong lahat ng mga pantas, sabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip ko kasi hindi ko talaga maalala. Ito ko, pero sobrang namamagambag yung heart ko. Hindi ka mo mapakali, hindi makatulog ang hari. Sabihin niyo sa akin yung panaginip ko, akin interpret niyo. Nagkatuliran yung mga pantas, ano po. Sabi niya, Ma'am na hari, wala pong sino mong pantas na makakagawa niyan. Kami yung magsasabi ng panaginip mo, tapos in-interpret. At saka wala pong hari na gumawa ng ganyan. Please na po, basahin niya po kung nagsasabi ka ako ng kayo niya. At wala pong hari na gumawa niyan na yung mag-interpret ang magsasabi ng panaginip. Hindi, yung nanaginip ang magsasabi ng panaginip niya para i-interpret. Sabi ng hari, uulitin ko, sabihin niyo ang panaginip ko sa kanin niyo i-interpret ito. Dahil kung hindi, lahat kayo ay mamamatay, pagpuputol-putulin. Chachok-chapin ko kayo. Sana talagang nasalin yun ng Biblia, pagpuputol-putulin. Lahat, kasama doon sa Daniel, pati yung tatlo, sa Shadrach, Meshach, at Abednego. Nakarating kay Daniel ang balita ito. At siya'y lumapit sa pinuno, yung pinatasan at ginawang tagapamuno doon sa magpapatay sa mga pantas na hindi nakapag-interpret ng Diyos. Nakiusap si Daniel. Sabi niya, pakiusap. Iharap na ako sa hari. Bigyan ako ng pagkakataon na interpret ang panaginip niya. Kasi nga, karamay sila sa mga matay. Sa madaling salita, napakiusapan ng hari, huwag mo nang patayin lahat ng pantas na sa namangyari ng bayan. Tinipon niya silang apat. Shadrach, Meshach, at Abednego. Nag-pray sila. Diyos namin makapangyarihan. Bigay mo ang karunungan, ang pangulong
Tapos siya kinabukasan sa hari. Ikinuwento niya sa hari ang panaginip. Hindi ko na pinagkwento sobrang haba po. Talaga hindi ko naman susunod ko na magagaya si Pastor sa ng preaching. Ikinuwento niya sa hari ang panaginip nito. Sinabi niya rin ang interpretation. At after niya masabi ko, lumuhod sa kanyang harapan ang hari. Sabi niya, walang ibang Diyos na kagaya ng Diyos. Walang ibang Diyos. At tinutusan pa maghandog sila kay Daniel. Ipinoon si Daniel, wala nang oras na yun, he became ruler and chief administrator over all the wise men of Babylon. Ipinoon siya ruler at chief, pinakamataas sa lahat ng pagtas. Gusto niyo bang gawin pinakamataas na napatatali mo? Ibang klase si Lord. Hallelujah, pag-promote. Kahit sa hinaga, kung panaginip, kung hindi ka pa nanaginip ng gano'n, hindi mo pa hinahan, sabi nga, hindi pa sa iyo na, hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig. Hallelujah, tinihanda ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, sa lahat ng tinawag niya. Hallelujah. Praise God. Ginawa siyang pinuno at nakiusap naman siyang gawin din mga pinuno, ano po, yung kanyang tatlong kasama. So yung tatlong people na po ay na-promotion. Pati yung mga wise men ay hindi namatay dahil sa karunungan na kaloob ng Lord kay Israel. Para parating natin ang Panginoon. Praise God. God prepares people before He promotes them. Tandaan po natin. Kung meron ng mga pinagpala talagang promoted na, hallelujah, yung success nila ay galing kay Lord na mahabang proseso ang kanilang pinagdaanan. Hallelujah. God prepares people. Tandaan po natin, walang shortcut sa kahilihan ng Diyos. Laging dadaan tayo sa proseso. Ihahanda tayo ng Diyos. Yung mga circumstances, mga pains, disappointments natin na nararanasan. Kasama yan sa preparation na ginagawa ng Lord sa buhay natin para sa promotion na naghihintay sa atin. Hindi yan wala lang. Yan ay patungo sa promotion. Kaya patuloy lang tayo magpaturo kay Lord. Faithfulness and trials comes before greater responsibility. Kaya maging matapat po tayo pagdating ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos niya, ay grabe. Sabi nga after ng hills and valleys ng buhay na isang tao na magpagsubok, merong showers of blessing. Nag-uumako na pagpapala ng Diyos. Kung merong mga giants na kalaban, merong land that flows with milk and honey, kasaganahan ng pagpapala ng buhay na talagang naman. Wisdom and integrity are more valuable than talent alone. Kailangan alam natin kailan gagawin, kailangan alam natin gamitin. At kung kailan hindi dapat gamitin yung authority na ibinigay sa atin. Promotion ultimately comes from God, not merely from people. Kapit na po pamikiran 4:7-8, unahin mo sa lahat. Sabihin natin, unahin mo sa lahat. Above all else, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Hallelujah. Karunungan, pahalagahan at ikay kanyang itataas. Kaya po, wisdom that elevates. Karunungan, pahalagahan at ikay kanyang itataas. Karunungan, huwag palalahin, ito ang magtataas sa iyo. In other words, correction ay wag mong i-review, wag mong i-reject dahil ito ang magpapaunlad sa buhay mo. Amen? Karunungan, pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Talapakan po natin. Ito, ganda. Basahin po natin 1, 2, and 3. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mo matamo kahit gaano kamahal. Karunungan, pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Amen. Hallelujah. Sino ang magpaparangal at mag-aangat sa ating buhay? Sino ang aangako sa ating
siya. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, tingnan natin na, balik natin kay Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, sabi natin kusa niya pinitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Imagine mo si Jesus, Diyos na siya, pero kusang loob, hindi siya pinilit ng Ama, kusang loob, hinubad niya ang kanyang kalikasan ng pagiging Diyos, isinuot niya ang kalikasan ng pagiging isang tao. At bilang tao na katulad natin, siya ay namuhay bilang isang alipin masunurin hanggang kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Hallelujah! At binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuring ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos naman. Palapakan mo natin sa Kanya. Dahil sa nagpapagbaba, lumangat sa karunungan muna, Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Ano po sa Lucas, kapabasa natin yan. Dahil palagi siya sa templo, nakikinig ng mga aral, nagsasaliksik. Lumago siya sa karunungan, in-apply niya ang wisdom. Kailangan niya ng pagdesisyon, ang sarili ko o ang plano ng Diyos. Nag-decide siya, susunod ako kahit pa hanggang kamatayan. Siya'y nagpakumbaba dahil dito, siya'y itinaas. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay buong pagpapakumbabang susunod sa Diyos, hanggang kamatayan. Sabihin natin, hanggang kamatayan. Tandaan po natin, bago tinanggap na Jesus ang karangalan na ito, itinanghal siya ng Ama. Bago niya ito tinanggap, ang pagsunod niya ay hindi lang hanggang gusto niya. Tama po ba? Ang pagsunod niya ay hindi lang hanggang gusto ng mga nakapaligid sa Kanya. Ang pagsunod ni Jesus ay hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan ang pagsunod na nais ng Diyos para maranasan natin, hallelujah, ang karangalan na kagaya ng karangalan na tinanggap ng Panginoon. Para nakapahagi tayo sa tinanggap natin si Jesus, susunod tayo hanggang kailan lang natin gusto, tapos gusto mo promotion. Ano yun? Mas magaling ka kay Jesus? Hindi naman ata pwede yun. Minsan pwede. Gusto mo kung kailan ka lang masaya, tsaka ka magpupuri at sasamba? Kung kailan lang feel mo at nasa mood ka, tsaka ka magsaserve? Tapos gusto mo, Lord, increase me. Great harvest, Lord. Promotion, Lord. Flourish mo yung business ko, Lord. Malabo po yun. Ayan. Tuntun siya. Yan po sa ating pinag-aaralan. Ephesians chapter 4, 13-14. Teaches that wisdom is better than status. Kahit anong status mo sa buhay, pati-apply mo ang wisdom. Iyakan mo siya. A teachable spirit is better than status. Ang isang puso handang magpaturo ay higit na mainam sa matigas sa ulo. Humility is better than pride. Meron po ba tayo natutunan yung umaga? At least itong nasa conclusion natin na po, sa malinaw po ito sa pinag-aralan natin. Wisdom is better than status or position. Tandaan po natin yan. Higit na mainam ang natutunan, ang alamin, ang kalooban ng Diyos bago sumaba at pumasok sa isang bagay. A teachable spirit is better than stubbornness. Ang maging mapagpakumbaba at handang lagi magpaturo ay higit na mainam at mabuti kaysa sa matigas na ulo. Matigasan ng ulo. Humility is better than pride. Ang kababaang loob ay higit na mainam sa kayabangan at pagmamataas. Dahil si Lord lagi may nangatang biyaya sa mga angkor, sa mga magpapakababa. But He resists the proud. No matter where
God can take you from the lowest place to the place He has prepared for you. God can lift anyone who trusts in Him. Kaya iangat ng Diyos ang sino man, kahit gaano makababa, kahit sobrang baba ng tingin ng tao sa buhay mo, at sa sarili mo, kahit pa dumating yung time ikaw mismo, ang baba na rin ang tingin mo sa sarili mo. Tandaan po natin, kung tayo patuloy lalakad sa karunungan ng Diyos, i-apply ang wisdom at ang mga salita ng ating napapakinggan. I-apply ang mga salita ng Diyos, God can lift you up. He is able, hallelujah, to lift you up, to lift anyone who trusts in Him. Kung titignan natin yung bata, sa paningin ng, imagine mo, ang pinakamagalinong tao ang nagsabi. Ang isang batang mahirap, ngunit matalino, ay mabuting tinamang kaysa sa matandang hari mama na ayaw nang tumanggap ng payo. Ang batang iyon ay maaaring maging hari mula sa binanggulan o kahit siya ay pinanganak na mahirap pa. Kaya mag-ingat kayo, sabi ni Apostol Pablo, kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mama. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Kung gusto mong umangat ang iyong buhay, kung gusto mo natin umunlad ang ating buhay, huwag kayong maging hangal, sabi ni Apostol Pablo. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang mga matatalino ang siyang umuunawa, ano ba ang kalooban ng Diyos? Bago gumawa ng papapasya, bago pumasok sa isang bagay, bago pumasok sa isang relasyon, bago gumawa ng isang bagay, alamin muna ninyo ang kalooban ng Panginoon. Ganyan at lumalakad na punong-puno ng karunungan. Huwag kayong maging hangal. Sugod na lang ng sugod, sige na lang ng sige pag naisipan o pag nagustuhan o pag naudyuhan. Kailangan natin lumakad sa karunungan ng Diyos dahil ang karunungan ito yung pag-asa natin. Ang salita ng Diyos na ating naririnig at natututunan. Ang mga aral ng Diyos sa Jesus na nasa puso natin, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Ito ang pag-aangat ng ating buhay. Hallelujah. Dahil pasama na ng pasama, padilim na padilim ang mundo. Sabi niya ni Apostol Pablo, live as wise. Hindi unwise. Minsan may nang pakinggan ng hangal, ng salita ng hangal. Pero kung ano tayo minsan, aminin natin sa hindi. Kapag nagustuhan natin, sige na lang, wala nang pakialam kung bago ba ng lolo hindi. Kaya ang kahitan na malinis na point sa huli. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo ano ang kalooban ng Diyos. At kung sa tingin mo, hindi mo kaya, makinig yung tingin sa iyo ng mundo, hindi ka kaya na ng mga finance, ng mga resources na meron ka, na makasustain sa buhay. Proverbs 3:5-6. Tinuro ni Brother Andre sa iyo. Trust in the Lord. Ito madalas natin naririnig. Pero minsan hirap tayo i-apply. Bata pa lang ako, alam ko na ito. Pero ngayon lang ako naguluhan ng ganito. Dahil sa salitang ito. Napangit ko ba naman pang ngayon? Sabi niya, kasalit mo natin 1, 2, and 3. Trust in the Lord with all your heart. And later, when you're wrong understanding, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Lagi na natin yung naririnig, pero kung ating mungunin patuloy mula yan yung meditate, kadalasan, hindi naman talaga tayo nagtitiwala kay Lord. Kahit tulog ka, pwede mong i-recite yan. Kahit kapag humihiling at napigil ka, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Memorize na ba rin sa mo? Pero, kadalasan hindi po natin nagagawa. Sa sarili pa rin tayo nagtitiwala. Kaya sa huli, tayo po'y nasasaktan, nabibigo, nawawalan. Bakit? Dahil memorize lang natin. Hindi naman natin nilalakaran ng wisdom na yan ay tinuturo sa atin ng Lord. I-apply po natin ang wisdom.
In all your ways, hindi lang insang o sa ilang mga kabataan mo. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, acknowledge Him. Kahit pa yung daan mo, alam mo, kaya mong tawirin sa sarili mong kapakanan. Kahit pa yung sitwasyon o circumstansya, alam mo, kaya mong lampasan. Kahit alam mo, kaya mong acknowledge Him. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen. Sarap ako. Sarap pinakain ko kayo. Let us meditate the Word of God. Let us meditate, let us reflect yung mga sarili natin sa salamin ngayong umaga ng salita. Ngayong iniharap tayo ng Lord sa salamin, narinig natin ito, nakikita natin ang ating mga sarili. Ano ang nakikita natin? Nakikita natin tayo puno ng wisdom. Huwag mong sabihin wala kang wisdom, imposible yan. Hindi pwede mangyari yan. Dahil kung totoong tinanggap mo sa Jesus sa iyong puso, kung puso mo siyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa iyo ang wisdom na kaloob ng Diyos. Kailangan mo lang palawigin pa. Kailangan mag-grow. At mag-grow ang wisdom na yan. Ang mga salita na yan, kung patuloy ka magkakaroon ng teachable heart, alisin ang pagmamataas. Alisin ang kayabangan. Wala tayong may pagmamayabang kay Lord. Ang sino mang gustong magmayabang sa Panginoon, isa lang ang dapat ang ipagmayabang at ipagmalaki. Ang nakikilala niya at naunawaan niya ang Panginoon. Na alam niya na ang lahat ng bagay ay magagawa niya lamang dahil nandiyan ang Panginoon. Let us bow our head. Mag-reflect po tayo ngayong umaga, church. Kung kinangangkin mo ang salitang ito'y para sa iyo, tanongin mo ang iyong sarili. Am I still teachable? Ako ba ay halaga pa rin tumanggap ng payo? Do I seek God's wisdom daily? Hinahanap ko ba talaga ang direksyon ng Diyos, ang karunungan ng Diyos araw-araw? Kontento na ako kung anong meron ako. Am I trusting God more than any circumstances? Pagdating ng mga pagsubok, nahagar ang desisyon, kailangan mo mag-desisyon ng hagaran. Na-acknowledge ko ba ang Lord? Hinahanap mo pa rin ba kahit saglitan? O hindi ka titigil, hindi ka bibitaw ng isang pangako kung alam mong hindi ito ang limit sa iyo ng Panginoon? Hallelujah. Church, tandaan po natin, ang presensya ng Diyos ay nasa bawat isa. Katulad ng isang batang mahirap na puno ng karunungan, ikaw ay higit na mainam kaysa sa isang tao, isang matanda na siya, na nakaupo sa trono at naghahari na ayaw na tumanggap ng anumang payo. Higit ka dyan mainam. Higit ka mas mabuti sa paningin ng Diyos kaysa sa isang tao na nasa posisyon niya, ngunit hindi naman niya kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Sa tingin mo, hama ka lang. Pero para sa Diyos, higit kang mainam. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, higit kang mainam kaysa sa nakapagtapos ng pag-aaral, pero puno ng kayamanan ng kanyang puso at pagmamataas. Hallelujah. Sa umaga po ito, gamitin natin ang Panginoon. Habang pinag-meditate natin at ipinagbapasalamat natin ang pag-usap niya sa atin. At habang sinasabi mo sa kanya ang tugon ng iyong puso, anong iyong tugon? Anong iyong isasagot kay Lord? Anak, are you willing na patuloy na lumakad sa karunungan na kaloob mo sa iyo? Are you willing to grow and be mature? Pwede po natin nakawin natin mas malalim. Lord, nais ka namin makialam para mas malalim. Maintindihan at marinig namin ang iyong tingin. Sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng klase ng paglilingkod.
Makatulad ng isang sundalo o isang kawal na sugatan na, nakalupasay na, at parang wala ng pag-asang makaligtas sa labanan. Tandaan mo, huwag mong isasara ang puso mo. Huwag kang magmamayabang, huwag kang magpapataas at sasabihin mo, kaya ko ito ang sarili ko. Wala nang mamahal sa akin. Wala namang Diyos. Hindi totoo yan. Dahil ang totoo, higit kang mahina at mas mabuti kaysa sa isang matandang nakaupo sa trono. Ngunit wala nang panahon pa at walang puwang sa kanyang puso ang mga salita at mga aral ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagpalain ka, church, child of God. It is God's will for you to flourish. Para ikaw ay mag-prosper. Para ikaw ay umangat. Magtiwala ka sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. And lean not on your own understanding. Kahit alam mong magaling ka, kahit alam mong marami ka alam, kahit alam mong nakatapos ka at mataas ang degree na iyong natapos, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Kahit pa ang daan na yan, alam mong kaya mong tawirin. Kahit pa ang daan na yan, ay alam mong kaya mong isurvive. Magtiwala ka sa Diyos. I-acknowledge mo ang presensya ng Diyos. And He shall direct your path. Lord, we humbly bow our hearts before You this morning. Kami katulad lamang ng batang ito, Panginoon. Ipinanganak na nasa piso. Nakakulong sa takot. Nakakulong sa pag-aalinlangan. Nakakulong sa pangamba. Na baka wala kaming malating. Nakakulong, Panginoon, sa nag-iipitan mong kalinapan. Sabi mo nga, kahit pa ang batang ito ay pinanganak na mahirap, iaangat siya ng Panginoon. Iaangat ka ng Diyos. Kahit sa tingin ko wala na mararating, kahit masabihin ng mga tao na makapaligid sa iyo, hanggang dyan ka na lang. Period. Wala kang makarating, wala kang sulbi, wala kang kwenta, sakit ka lang sa ulo, huwag kang maniwala. Dahil ang Diyos na mismo ang nagsasabing mas maginang ka pa kaysa sa isang nasa trono, may posisyon, malakas ang influence, malaki ang connection, ngunit walang puwang sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Pinagpala ka ng mga aral at salita ng Diyos. Hallelujah. Narito ang aming mga puso, Panginoon. Inaamin po namin. Wala po kung may magagawa kung wala ka. Kung meron na kami nagagawa ngayon, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kahit wala kami ka naman pwede ipagmataas at pagmalaki sa iyo. Pagpalaan mo ang bawat isa na nasa rito. Lahat na tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Lahat na tumanggap ng mga aral ng salita ng iyo at naghahangan at laging hahanapin ang karunungan pag-unawa, ang nais mo sa ating mga buhay, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Ang karunungan na ito na nagtataglay ng karangalan, ang karunungan na nagtataglay ng mahabang buhay, ang karunungan na nagtataglay ng kayamanan at kasaganahan ay maranasan at tanggapin ng bawat individual na narito na tumatanggap ng buong puso sa mga aral at salita mo. In the name of Jesus, ano man ang pangangailangan nila, in Jesus' name, ito man ay kagalingan, physical, healing, be upon you, speak healing. Ito man ay kagalingan spiritual, ang iyong kaluluwa ay mayroon ng sakit, nangihina na, at malubha na ang karamdaman. Halos ayaw na makinig ng
Isa pa,